Magandang gabi po mga kababayan. Sa sulok tayo na roon sa Pilipinas, sa ibang bansa. Yung shout out po doon sa mga tinatawag na modern heroes, mga OFW. Shout out doon kay Rika sa Japan, kay Miss Dinyo, Lovely Dinyo sa Japan, at sa lahat po ng mga nagtatrabaho sa abroad po para sa kanilang pamilya at para sa ating bansa. Isa po kayo sa mga contributor ng ating ekonomiya dito sa bansa pong Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas. Hinahangad ko po na tayo pong lahat ay malusog, ligtas tayo sa mga aksidente at kalamidad. Nais ko po sanang italakay o bigyan ng reaksyon yung pong pakiusap ni BBM patungkol po doon sa sinasabi niyang magkaisa tayo, magkaisa daw po ang mga Pilipino patungo doon sa pag-unlad. Maganda naman po yung kanyang panukala o kanyang iniisip na magkaisa po ang Pilipino. Yun po kaya ay inisip po niya noong di ba, nung mayroon pang unit team, kaysa niya yung anak ni PRRD, si BP Sara. Tinulungan siya ni BP Sara ng mga Duterte supporters na manalo sa kanyang kandidatura bilang Pangulo ng Pilipinas. Kahit na po yun, kumukontra na nga po yung sana ang talagang dapat naming manok noon, minamanok sa pagkapangulo ay si BP Sara po. Pero dahil sa naniwala si BP Sara na ipagpapatuloy ni BBM ang mga flagship projects ni PRRD, so sinuportahan po siya actually. Sa halip na siya ang presidente, pinabayaan po niya na maging presidente si BBM. At ang layunin nga doon ng mga ay pagbigyan si BBM na maibangon po ang kanyang dignidad na pinababa masyado noong kasaysayan dahil nga sa ang mga dilawan noon, yung mga sina Kiko, Pangilinan, yung mga Aquino, yung mga dilawan po ba, sina Risa, yung mga NPA, mga makabayan, lahat po ng mga makakaliwa na ay yan po isinusuka po yung tatay ni BBM. At diyan po yung sa dahilan na yan kaya pinagbigyan sa tulong sa pakiusap din naman ni Senador Amy, ay sinuportahan po siya ng mga Pilipino. Para nga ang purpose nun, may bangon po ang kanilang karangalan na hindi totoo na masama yung kanilang ama. Sa totoo lang po, 5 presidente ang nagdaan magmula kay Cory, Marcos, Ramos, Irap, Gloria at Pinoy. Wala pong naglakas loob na ipalibing yung ama nitong si Bongbong Marcos. Wala po. Wala talaga. Kasi kumukontra sila, ayaw nilang ipalibing sa libingan ng mga bayani. Dahil masama daw yun at diktador at saka mamamatay tao, magnanakaw. Wala pong nangahas na presidente yung mga nagdaang 5 presidente
na ipalibing yung diktador ayon sa mga yun nga, yung mga kontra sa kanila. Pero ano pong nangyari, 'di ba? Natulungan na. May mga pangako siya na gagawing 20 pesos ang isang kilo ng bigas. So, naniwala naman po tayo siyempre dahil gusto nga niyang ibangon ang kanilang karangalan. Doon sa kung tinupad po niya 'yon, maganda po sana eh. Maganda po sana. Inom po tayo ng salabat. Maganda po sana kung tinupad po niya yung kanyang mga pangako. Hindi man maabot yung 20 pesos, baka kahit mataas-taas lang sana. Pero wag naman ngayon na parang hindi, 60 pesos po ang pinaka medyo matino-tinong bigas talaga ngayon, sa ngayon, 60 pesos po. At sa ngayon, ang ating ekonomiya ay bagsak. Ang palitan ng dolyar sa peso ay 59, almost 59 na. Walang trabaho. At saka talamak ang droga. No? Krimen. Hindi, parang nagsubra talaga. Hindi nabawasan. Swerte nga sana ni BBM dahil ang kanyang pinalitan, si PRRD, kahit papano, hindi man niya naubos yung droga, ang mga involved sa droga, hindi man niya naubos kahit papano naman. Talagang nabawasan talaga ang krimen na may connection sa droga. Kaya po itong ang problema po kaya diyan kay BBM, kung sino ang nanlilibak sa kanya. So, kung sino ang mga tao, mga grupo na kontrang-kontra na mailibing ang tatay niya sa libingan ng mga bayani, binigyan ng karangalan ni PRRD ang kanyang tatay bilang hero, no? At inilibing siya sa libingan ng mga bayani. Kung sino po yung mga kumontra doon, siya ngayon ang kakampi niya. Di po ba? Mga makakaliwang party list, mga dilawan, pulahan, kung ano-ano pa. Yun po ang kanilang ngayon, ang kanyang kakampi. At hindi po niya tinupad yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ngayon, bagsak po ang kanyang rating, -3 muna doon sa isang survey company. Tapos naging 15 -15 po doon sa isa pang survey company. So, bagsak po siya. Wala na pong nagtitiwala sa kanya. Ngayon, nung wala nang nagtitiwala sa kanya bilang presidente, mantakin po naman ninyo. Kapag ang isang leader ay hindi pinagkakatiwalaan ng mga mamamayan o kanyang constituent, ano pang silbi niya po? Ano po kaya silbi niya? Halimbawa po sa isang labanan, sa isang giyera, isang general halimbawa, nagdadala siya ng mga tauhan, no? Tapos sasabihin ng ng general na yan, mga sundalo ko, sugod tayo. Sugod. Susunod ako sa inyo. Yan, di ba? Nagkamatay yung mga sundalo dahil hindi prepared ang mga parang isinubo niya sa isang labanan na walang kalaban-laban. Pero yung medyo nauubos na ang kanyang mga sundalo, sasabihin niya sa kanyang mga sundalo ko, retreat tayo, umatras tayo, sumunod kayo sa akin. Di ba? Ganun siya. Nung una, pinapasugod niya ang mga sundalo niya, susunod siya. Pero nung paatras na, ang mga sundalo na susunod sa kanya, siya ang unang na umaatras. Ngayon, ikumpara natin ngayon analogy sa kalagayan ng kanyang trust rating. 0 na siya. Below 0 po siya, below 0, negative.
walang nagtitiwala sa kanya. Ngayon nanawagan siya na magkaisa para sa ibalik daw yung tiwala ng mamamayan. Okay, maganda naman sana yon. Pero may gagawin po dapat siya doon sa yung pagbabalik ng tiwala. Una po, alam niya po, alam po niya. Kahit ba sinasabing ng mga kontra sa kanya na siya ay nalulung sa droga. Alam po niya yan, matalas po ang pang amoy niya, mga ganyan. Matalas po ang isip ng mga yan. So, alam niya na ang itinuturong mastermind ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan ay ang kanyang pinsan. O, di ba? Kung gusto mo talagang ibalik ang tiwala ng mga tao, unang-una mong gawin, ipakulong mo yan si Romualdez. At ang kanyang yung mga gumawa ng halimbawa si Saldico. O, halimbawa, yung mga engineers na involved sa ghost projects. O, yung mga congressman na binanggit ni Diskaya, ipakulong mo lahat yan. Di ba? Kung hindi mo man kayang basta-basta imbestigahan ng bigla-bigla, at least meron kang investigasyon. Yung ICI mo, wala yun. Utusan mo o kaya kausapin mo si Lacson, ituloy niya yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee, no? Para matukoy na talaga kung sino talaga yung, at itinuturo naman talaga yung pinsan mo eh. Ipakulong mo. O, di ba? Para, yan unang-una mong gagawin. Unsolicited advice na naman yan. Actually, no? Pero, meron pang, hindi lang yon ang gagawin mo. Una, ay pangalawa, nababalita na nalululong sa droga yung asawa mo. Di ba? Yung anak mo, yung panganay na anak mo, congressman, ay maano na lang na dahil sa kagustuhan mong ibalik ang tiwala sa iyo ng mga taong bayan, ipa-hair follicle test mo sila. Di ba? Isa yan sa mga steps kung bakit magtitiwala sa iyo mga tao. Siguro, pag ginawa mo yan, dalawang step lang yan, Una, ipakulong mo si Romualdez, saka yung mga involved sa pagnanakaw sa taong bayan. Ipa-hair follicle test mo si Lisa at saka si Sandro. Dalawa. Pangatlo, ayusin mo ang justice system natin. Ikaw ang executive ka, ikaw ang tagapagpatupad ng batas eh. Ibalik mo si PRRD dito sa Pilipinas kasi kidnapping yun eh. Di ba? Alam mo namang kidnapping yun eh. Maski na grade pupils eh, yung sa pilitan mong dudukutin ang tao o kaya kukunin ang tao against sa kanyang will, na labag sa kanyang kagustuhan. Tapos dadali mo sa isang international criminal court. Kung magagawa po mo po yan, sir, talagang babalik po ang tiwala sa iyo ng taong bayan. Tataas po ang rating mo agad. No? Pangatlo yan, Pang-apat po na magpapabalik sa iyo ng tiwala ng taong bayan ay bumaba ka dyan sa Malacanang, umalis ka dyan. Kasi dahil nga, zero ka na, wala namang nagtitiwala sa iyo. Sino bang pinagsisilbihan mo? Sino pa? Wala namang nagkakagusto sa iyo. Tingnan mo naman ang ratings mo, trust rating sa iyo. Walang magkakagusto sa iyo. Meaning, wala kang tauha, wala kang tao, walang Pilipino na may gusto sa iyo maliban doon sa mga binabayaran mo. So, binabayaran mo sa pamagitan ng yung mga trolls. So, yan. Pag nagawa mo po yung 4 na step na yan, una, ipakulong mo si Romualdez, saka yung mga nangamkam ng pera ng taong bayan, ng mga taxpayers. Pangalawa, ipa-hair follicle test mo po yung asawa mo at saka si Sandro.
Pangatlo, ibalik mo po si PRRD dahil illegal po ang pagpunta niya sa hindi, unang-una hindi man tayo membro ng International Criminal Court na yan eh. Hindi man tayo membro diyan eh. Pero pinadala mo doon dahil sa gusto mo lang siguro na mawala si PRRD dito. Balik mo po 'yon. Pang-apat, bumaba ka po, umalis ka diyan sa Malacanang. Sigurado po tataas ang rating mo. Magbibilib kami sa iyo. At ano po, magtitiwala po sa iyo ang taong bayan. Hindi ko pa nga po nabanggit yung pababain mo ang presyo ng bigas eh, yung ating ekonomiya eh. Kasi pagka umalis ka po dyan, sigurado po tataas. Ito sigurado po ito tataas po ang ating ang ekonomiya natin. Lalago ang ating ekonomiya. Bakit? Magbabalikan ang mga mamumuhunan. Kaya ngayon, makikita mo, pasyal ka ng pasyal sa ibang bansa. Ang dami-dami mong, sabi nga nila, ikaw lang ang presidenteng pinakamadaming travel sa abroad para maghikayat ng mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Pero asaan? Wala, di po ba? Ang dami-dami mong inutang na pera, nagbenta ka pa ng gold. Kung ano-ano pang mga kinuha niyo pa yung PhilHealth Fund. Ninakaw lang, ghost projects. Sus Mariosip na, ano ba naman kayo? So, sige, maganda po ang layunin mo, ibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Yun po ang gagawin mo. 4 lang naman po ang hinihiling yan. 4 lang naman po yan, sir. So, gawin mo po yan at tiyak po, babalik po ang tiwala ng tao sa gobyerno. Shout out po dyan sa lahat ng mga nag-view po ng aking vlogs, former vlogs. At saka yung kaibigan ko diyan sa Sinuan na businessman, si Jalil. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Doon sa aking mga kaklase na nag-view po sa aking vlog. Maraming salamat po. Paki-like nyo po at saka paki-share nyo po ang aking video. Thank you.